Agad na inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ang rekomendasyon ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources na ipasara muli ang inirereklamong poultry farm na pag-aari ng negosyanteng si Jose Pe sa Purok Maranat 2, Barangay Bakungan, lungsod na ito. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon ng patuloy na paglabag ng may-ari nito sa mga umiiral na environmental laws. Ayon sa chairman ng komite na si City Councilor Elgin Damasco, ang kanilang rekomendasyon ay matapos mapatunayan na hindi sumunod si Pe sa mga ibinigay na listahan ng dapat itong i-comply na mga kinakailangang dokumento kaugnay sa kanyang negosyo. Kabilang na dito ang kawalan ng Strategic Environmental Plan o SEP clearance, sanitary permit, occupancy permit, pagkakabit ng CCTV cameras at iba pa. Paliwanag ng konsehal, una nang nangako si Pe na susundin at kukuha ng mga kinakailangang permit para sa kanyang poultry farm pero hindi anya ito nagawa, bagay na inamin din umano ng negosyante. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon nito ng mayor's permit na temporary lamang dahil kailangan pa rin umano itong makakuha ng iba pang mga dokumento sa loob ng 70 araw. The BPLO explained that while a notice of violation has already been issued to the proponent, they cannot summarily halt operations as this would contravene due process requirements. They further clarified that under Ordinance Number 1038, inspections are conducted after the lapse of the 90-day period prescribed by the mayor's permit. Nabigyan sila ng mayor's permit, Mr. Presiding, January, February, March. No, March or April, considered na as invalido. Yun yung kanilang lapse na, yung kanilang 90 days na binigyan sila ng ultimatum ng BPLO to comply with all the post requirements na hinihingi sa kanila. At wala ni isa doon, Mr. Presiding, ang kanilang nagawa. Dahil dito, sinabi pa ni Damasco na napagkasunduan sa kanilang pagpupulong na irekomenda na ang pagpapasara ng nasabing poultry farm dahil sa patuloy nitong pagbaliwala sa mga umiiral na batas. Sumang-ayon din anya dito ang City Business Permits and Licensing Office na ipatupad na ang inilabas na cease and desist order ng City Enro. Only, according to BPLO, only upon continued non-compliance after these successive notices may closure proceeding be undertaken. Samantala, nilinaw din ni Councilor Damasco na hindi panggigipit sa mga negosyante sa lungsod ang kanilang hakbang, bagkos ay nais lamang nilang masunod ang mga umiiral na national laws at ang local ordinances sa lungsod ng Puerto Princesa. So yun po ang napagkasunduan ng BPLO, sumang-ayon din po na i-implement pansamantala yung cease and desist order ng City Enro. Sumang-ayon po sila at that's on record, Mr. Presiding Officer. At sila mismo ang nagsabi, Mr. Pe, please, itigil nyo muna ang operation ninyo. Kasi nakita ko, Mr. Presiding, na temporary permit lang ho talaga ang binigay sa kanila. So ang temporary permit po ay good only for 90 days. Kaya sinabi po ng BPLO na tama naman si Consul Elgin Damasco, dapat ho tumigil muna kayo dahil hindi nyo naman po na comply yung mga requirements, siyam na requirements na paglabag sa national law at paglabag sa ating mga local ordinances, Mr. Presiding Officer, ang nalabag. Chris Barrientos, Basta Radyo, Ibandera Mo.